Kagaya ko na lagi kong sinasabi, pumunta kayo sa bangko. O nakita nyo, nakakwadro pa yan. Yung The Truth in Lending Act. Siraulo kayo. Tapos hindi nyo susundin. O dapat fully disclosed yan sa mga kliyente ninyo. May nagtanong sa akin, nagbayad po ako sa kanila ng 1,290 para po sa extend na akala ko po makakalis po sa babayaran kong 2,990 within 7 days. Nagulat po ako, pag-check ko po ulit ng account ko is 2,990 pa din po pala babayaran ko sa loob ng 7 days. At tama po ba yung sinabi nila na 40% daily ang patong pag na-overdue? Salamat po. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, okay, napakaganda po nito. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito ho yung lagi kong sinasabi, no, na dahil nga ho hindi nila sinusunod, no, yung The Truth in Lending Act, no, nasasayang po, no, yung binabayad nyo po sa kanilang extension. Okay, kasi po hindi ho kasi pangkaraniwan, no, sa pagpapautang, no. Traditionally hindi ho ginagamit ang extension sa sa pagpapautang Gamit po 'yan, no, sa sanlaan. Okay? Inadapt po 'yan ng OLA, ng mga online lending apps, no, sa sanlaan po. Ang tawag po diyan is yung muna, 'di ba, yung tutubuan muna. Okay? So, for example, nagsanla ka ng alahas, 'di ba? Sinanla mo ng 1,000, let's say may tubong 200, dapat 1,200 yung tutubos mo sa alahas mo. Ngayon, after a month hindi mo pa kayang bayaran, pwede mong bayaran yung 200 muna. So after 30 days, ganun ulit 1,200 lang din ang babayaran mo. Okay? Doon po hinalaw yung extension. Ang masakit lang po kasi, hindi ho yan ini-explain ng mga abusadong online lending apps. Okay? Okay naman po sana, wala naman po sana problema ron. Okay? Kaya lang po, hindi kasi nila dinidiscuss, hindi nila ini-explain. Okay? Sige, nandun na ho tayo. Nasa guidelines nila or nasa terms and condition. Pero hindi naman ho lahat ng tao nagbabasa niyan. Aminin na ho natin, magpakatotoo po tayo. 'Di ba? Seldom po ang nagbabasa niya ng buo. Sa dami ho noon babasahin niyo. 'Di ba? Kaya nga ho nakasaad doon sa Truth in Lending Act na dapat disclose yan, sinasabi sa mga kliyente. Oh. Yun ang dapat na ginagawa nila. Oh, so anong nangyayari ngayon, pagka nagbayad ka na, kagaya ho nung diba sa tanong, nagbayad ng 1,290 para ma-extend. Oh, kaya lang akala niya ho malilis. Oh. 'Di ba? Kasi yun ang perception ng mga kliyente. 'Di ba? Yan ho ang mahirap pagka ang pautang madalian. Hindi niyo naiintindihan tuloy yung tawag dito, yung kanilang terms and condition. Sila ang may mali doon, hindi kasi nila pinaintindi sa inyo. Kaya nga may batas na Truth in Lending Act. Tapos hindi nyo susundin, puro kayo bugok talaga. Lintik kayong mga online lending apps, kayong abusado. Diba? So nagsasuffer tuloy yung mga kliyente ninyo. Tapos babaragin nyo pa. Sasabihin hindi binasa yung terms and condition. Kayo ang nagsimula niyan. Hindi nyo in-explain. O, di ba? Kagaya ko na lagi kong sinasabi, pumunta kayo sa bangko. O nakita nyo, nakakwadro pa yan. Yung The Truth in Lending Act. Siraulo kayo. Tapos hindi nyo susundin. O dapat fully disclosed yan sa mga kliyente ninyo. Yung interest, processing fee, kung magkano na-approve, yung term, tapos kung ano yung pwedeng gawin na nung kliyente, lahat doon nakadisclose dapat. Sinasabi ninyo. Yun ho ang ibig sabihin ng The Truth in Lending Act. Tapos kayo hindi nyo susundin. Diba? Siraulo kayo Tapos, sabi nyo, nagulat kayo na pag-check nyo no account nyo, 2,990 pa rin within 7 days ang babayaran po din nyo. Well, ako na ho mag-i-explain sa inyo
Okay? Yan pong extension na yan, no, ibabayaran nyo is yung tubo. Okay? Pero napakalaki yung tubo niyan. 1,290. Ibig sabihin po, 1,700. 1,700 yung ano? 1,700 yung... Tama ba ako? O tama. 1,700 ho yung ano, yung principal. Sobra naman ho ito. Hindi parang hindi naman ho yan. Napakalaki na hong tubo nito masyado. Hindi ho tama ito. No? Kasi ho, ayon ho dun sa memorandum ho ng ano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inadda po ng SEC, no, yung ceiling on interest rate, ang maximum lang ho talaga natin po pwedeng ibigay, no, pagka po ang nahiram is 10,000 pababa at hindi ho lalampas ng ano ng 4 months is 15% per month. Diniscuss ko na ho yan kahapon. So balikan niyo po yung video ko kahapon para po maintindihan nyo kung paano po yung nilalaman niyang ano ng ceiling on interest rate na yan. Okay? Tsaka po may tanong din ho kayo dito na tama po ba yung sinasabi nila na 40% daily ang patong pag na-overdue? Kalokohan ho yan. Okay? Ayon din po sa ceiling on interest rate, 5% per month po ha, hindi daily. Per month ang po pwede lamang pong idagdag, no, doon sa inyong nahiram. So yun lang po. Okay? Liliwanagin natin ha. Kung magkano po yung nahiram nyo, dadagdagan po yan ng maximum 15%. Ngayon kung lumagpas po kayo sa due date, ang may papatong lang po dyan is 5% per month. Okay? Tapos ito pa ho yan. Ang maximum lang po na po pwede nilang singilin sa inyo is doble ng halaga ng utang po ninyo. Okay? Kasi nakalagay lang po dun sa ceiling on interest rate is 100% nung nahiram. Okay? For example po, ang babayarin nyo po is let's say 1,000. Tapos hindi kayo nakakabayad. So dagdag siya ng dagdag ng 5%, di ba? So 5% siya ng 5%. Okay, may limit po yun. Pagka ho na-meet nun, yung 2 beses na halaga, yung hiniram ninyo, hanggang dun lang po siya. Hindi siya po pwedeng ano, hindi na po pwede siyang mas tumaas pa dun. Yun po is ayon dun sa ceiling on interest rate. Okay, meron ulit akong ano, kasi may nagtanong po no, na ano daw po kung mas mahigit sa 10,000, kasi dinidiscuss ko daw po is ano yung 10,000 pababa, no, at hindi lalagpas sa ano sa 4 months, no, yung nahiram 15%. Ngayon ganito po yan. Basta ho, ang ayon kasi sa batas natin, kung ano po yung napagkasunduan po ninyo nung lending. For example po, diniscuss sa inyo. Kaya nga importante yung the Truth in Lending Act eh. Okay, let's say for example si Lending A. O diya si Boss Ray Lending, sabihin na natin ganoon. Pinahiram kayo ng 20,000. Okay? Tapos po, yung 20,000 na yon is payable in 6 months. Tapos buwan-buwan nakalagay doon is let's say 3% per month. Kung kayo ay sumang-ayon, diniscuss sa inyo, sumang-ayon kayo dun sa disclosure statement na diniscuss sa inyo, no? Legal ho yung pinag-usapan niyo na 'yon. Oh, lalo na ho kung pinirmahan niyo pa siya. Kaya nga ho importante yung the Truth in Lending Act eh. No, kasi ho dahil yung usury loan natin naka-suspend po siya. Kasi itong usury loan na to, ito po yung nag-mandate kung magkano yung interest rate na po pwedeng ano. Kaya lang ho, wala na nga siya, suspended siya. Okay? Pero, ayun ho sa batas nga natin, dapat yan is kung ano yung mapagkasunduan po ninyo. Kagaya ng example ko kanina, 20,000 payable in 6 months, tapos ang interest per month is 3%. Kung kayo sumang-ayon doon, yun ho yung ano ninyo. Yun ho yung interest po ninyo. Di po ba? Kasi ano yan, importante ho dyan, hindi yung exorbitant eh. Pagka kasi yan, exorbitant, ibig sabihin po yan, kagaya yung sa mga OLA, exorbitant yan eh. Biro nyo, 10% per day. Oh, sobrang laki na ho yan, hindi na ho makatarungan. Okay? Sobra-sobra na ho yun. Hindi ho, kasi tingnan nyo ha, kung i-adapt nyo po yung 15% per month po, no, sa mahigit sa 10,000, masyadong malaki. Masyadong malaki ho yun.
Okay, kaya hindi ho siya pwedeng i-adapt. Okay, although may mga gumagamit kasi yun nga ang sinusunod sa di ba? Kasi sabi nila may ceiling on interest rate. Pero so kung tutuusin niyo po, napakalaki ho ng 15% per month. No, kung kung let's say sabihin na natin 100,000. Ano ang 15% ng 100,000? O di ba? 15,000. Sa loob ng isang buwan, yung 100,000 mo tutubo ng 15,000? Hoy, di ba? Malaki. Okay, yun kung let's say sabihin natin ang tubo lang niya is sabihin na natin 5% na lang. Tuusin natin, matho eh. Hindi pala 5%, sa 3% natin para Kung 100,000 po yan times 3%, di 3,000 lang ho ang tutubuin sa loob ng isang buwan. Di po ba? Kung sa 3% po per month. So yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi kasi po pwedeng i-adapt yung 15% per month ng ceiling on interest rate pag malalaki na masyado yung hihiramin po ninyo, baka hindi nyo kayanin. Kasi tingnan nyo kung 100,000 po ang 3% niya per month is 3,000. Okay. So 3,000 po. Okay. Kung 6 months mo kukunin times 6. So 18,000. 18,000 plus yung 100,000 equals 118,000 divided by 6 months. So, ang magiging monthly amortization po ninyo sa 3% to per month is 19,666.66. Tandaan nyo po yan, ha? Okay. Ngayon po, let's say 100,000. 100,000 times 15%, that's 15,000 times 6, that's 90,000 plus 100,000. 190,000. Tama po. Divided by 6, 31,666.66 po ang babayaran po ninyo. Di po ba? Kaya hindi nyo po pwedeng i-adapt yung 15% per month ng ceiling on interest rate pag malakihang pera na po. Sobrang taas po niyan, 15% per month. Okay, so pangkaraniwan po yan sa bangko, 2%, 2.5, 3%, ganun po. Hanggang minsan may mga 4, 5% pa nga 6%. So, yun, sana po naiintindihan nyo na yung ceiling on interest rate na pinapatupad po ng BSP at saka ng SEC, is pang 10,000 pababa lang po yan, Hindi tapos hindi lalagpas ng ang termino is 4 months. Okay? Kasi pagka yan is malakihang pera na tapos ginawa mong 15% per month, masyadong malaki. Okay? Kaya nga kung sinasabi ko sa inyo, yun sa batas dapat hindi yung exorbitant. Kung ang napagkasunduan ninyo, diniscuss sa inyo yung the Truth in Lending Act at sinabi na ang dadagdag kong interest sa iyo buwan-buwan is 3% at nag-agree kayo, yun yung interest ninyo. Legal yun. Okay po? Sana po naintindihan at kahit papano na-discuss ko o na ipaliwanag ko po ng maayos kasi po, yan ang maraming tanong Marami yung tanong dyan na bakit daw pag yung sa malalaki ng halaga, lagpas sa 10,000, ang interest rate is 3%, 4%, 5%, o di kaya may mga tanong din po sa akin na yung legal na na interest rate pagka mataas pa sa 10,000. Yun yung sinasabi ko sa inyo. There's walang exact amount po kasi. Pero kung sa korte po, ang korte kasi, ang niyan, ang kautusan po kasi sa korte is, I think, nung una kasi 6 Ngayon 12% na po yata per annum. Okay, hindi ako sure pag ko yan, pag tutuunan ko ng pansin yan kung 6% per annum or 12% per annum. Pero alin lang doon sa dalawa na yon. Pero ang alam ko kasi 12% per annum na Para lumalabas po siya 1% per month. Okay, pagkaho yan is yung malakihang halaga na po. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong.
And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.